So, so sa work natin ngayon, hindi tayo uupo kasi nga, so para mas okay, mas healthy, kailangan nakatayo. Tapos, kailangan galaw-galaw. So, almost how many years na parating nakaupo habang nag-work ngayon na kailangan ko ng galaw-galaw yung paa ko, hindi mo na ako upo habang mag-work kasi grabe, yun yung pinaka-goal natin kasi yung pinaka-achievement, yung pinaka-treasure natin is kalusugan, hindi pera. So yun yung pinaka talaga. Kasi kung hindi tayo healthy, wala. Ang mangyayari, yung perang kikitain mo, mapupunta lang sa mga doktor. Okay lang sana kung kaya ka pagalingin ng doktor. So kailangan na natin i-customize yung oras at saka baguhin yung lifestyle. Kasi yun talaga yung pinaka-importante, baguhin ng lifestyle. So, sa lahat ng mga problems, bayan natin yung mga problems. Abogado na mag-aayos niya yung mga problems. Ang importante, wala kang inaapakang tao. Yun ang pinaka maganda. Kaya mong may pagdebate in a good faith. Yun yung pinaka healthy sa lahat. Huwag mong patulan yung mga taong hindi nila alam yung mga ginagawa nila, especially yung ginagamit nila yung katandaan nila. So yun yung pinaka talaga eh. So kung gagamitin mo lang ang pagiging matanda at mga abuso ka ng tao, so hindi tama yun. So kailangan kung gusto mong respetuhin ka, gumawa ka ng tama para respetuhin ka. So yun. So sa lahat ng ano natin, operations sa marketing, sa business development, innovation pa rin. Yun yung pinaka the best eh. Innovation. Wala tayong ano doon, wala tayong problema doon as long continuous pa rin yung ano natin, good of living of marketing. So yun yung pinaka the best sa lahat eh, na maging healthy ka. Wala na akong ibang hinihiling pa. Maging healthy araw-araw. Gabayan ni Lord. The best for the best. Always patient. Yan. Patient and knowledge. So wala kang knowledge, hindi mo gagamitin yung knowledge, ipairalin mo yung galit mo. I mean, para kang nilagay sa sarili mo kapahamakan. So kailangan patient all the time. Gamitin mo yung knowledge mo. Gamitin mo lahat para magmukha kang para magmukha naman madiskarte. So yun, diploma, diskarte, yun, pinaka the best lahat yun. Yun yung pinaka the best. So, ano ba yung lesson dito sa history ko dito sa Cebu? Malaking history. Sa market, sa attitude, at sa pagiging visualize and makita mo yung vision. Ang pinaka-importante yung vision and patient eh. Kasi mas magandang ikaw i-judge bago ikaw mang-judge. So mas maganda ikaw yung i-judge kaysa ikaw yung mang-judge. Kasi ang sarap sa feeling nun eh. Kasi dinajudge ka tapos mali-mali pala. So yun yung pinaka-real talk sa lahat. So yun yung pinaka-real talk sa lahat. So sa panahon ngayon, confidence is always the best, and huwag kang matakot. Don't be scared. Yun ang sinasabi nila, huwag kang matakot sa tama. At saka, pag ginagabayan ka ni Lord all the time, walang imposible. Kasi nga, hindi nagsasucess ang isang tao sa masamang gawain. Nagsasucess ang tao in good faith and patient. Yun. Kasi, kung parati kang nakaupo, struggling ka eh. Kasi, hindi mo alam, mga ilang araw, hindi ka na makatayo. Mga ilang araw, bugnoting ka na. Mga ilang araw, disappointment ka na, wala kang achievement. So, kailangan mo rin talaga na, kahit magtrabaho ka ng office, minsan, siguro, twice a week, nakatayo ka habang nagtatrabaho. I mean, siguro, yun, parang kind of, hindi mo pwedeng gawin yun sa main office. Pero kung may private office ka, pwede mong gawin yun kasi private office naman yun eh. Pero kung marami kayong sa buong team, sa isang office,
pwede nyo namang ipagpaalam yun sa mga matataas nyo na opisyal sa opisina, pero kailangan pa rin ng tamang behavior, hindi kayo makakastorbo sa kapwa nyo empleyado. Yun lang naman yung pinaka-point doon eh. Basta ang ko dyan, ang pinaka-the best talaga sa lahat is patient. So yun, patient. At magiging understanding sa lahat ng bagay. Kasi, tulad ngayon, sobrang apektado ako sa nangyayari. Well, ginagawa ko na lang, ini-execute ko na lang yung mga error. It comes po personal problems. Kasi pag nadadali yung personal problems ko, kailangan ko i-secure yung work, mga client ko. Sila talaga yung inuuna ko sa lahat ng problema. Kasi nga, that's my job, that's my duty, and that's my responsibility na maging mayaman sila, maging top sila sa market. Kasi nga, no matter cost and no matter what happens, lahat ng bagay na problem ko is that's my problem. Yun nga, kung kaya ko mag number 1 sa lahat ng competitors, kaya ko rin i-fix yung problems ko. Ganun lang yan. Ganun lang kaganda yung pakinggan yan. So, yun, no need na mag-aral ka sa isang university, no need na mag-aral ka ng for how many years, kasi nga kailangan mo lang magbasa ng maraming libro, mag-research kung ano ba talaga yung passion mo, ano ba talaga yung gustong gawin mo bago ka kumuha ng papel of diploma. Ganun lang naman yun. Kasi kung gastos ka ng gastos tapos hindi mo pala gusto, katulad sa kaibigan ko, wala, tambay ka lang, buksan mo lang Netflix, manood ka ng mga series, wala kang future niyan, wala kang responsibility niyan. Tapos pagdating mo sa kumpanya, ayun, disappointment ka kasi hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo alam i-fix yung mga error, wala kang critical thinking, at wala kang brainstorming, wala kang team building. So everything kasi kailangan mo kasing i-manipulate lahat in good terms. Kasi kung hindi mo i-manipulate in good terms, yung CEO, well, bibigyan ka ng struggling works until you give up, until ayun, exhausting ka na. Hindi kasalanan ng company na hindi mo magagawa yan. That's your duty. Kasi every time there's an explanation, every time there's a giving thanks naman, not all the company nagbigay sila ng sabihin natin hard time. Kailangan mo lang talaga i-fix yung i-fix yung problems na ganun. Pero ang masasabi ko lang, the best is the best. Yan. So yun lang yung natin, podcast natin ngayon. Yun ang yung natin is motivation is always the best. Successful is always patient, and wag matakot. Yun lang, wag matakot kasi maraming mga mababait na mga abogado, maraming mga mababait na mga nasa gobyerno, pero ibibigay ni Lord yung para sa'yo. Yun yan. Don't be scared. Yun lang masasabi ko. Kasi kahit harangan ka man ng dyan, ng mga sabihin natin, ng harangan ka man ng hardware sa daan mo, I mean to say na hayaan mo lang sila kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Especially hindi nila alam kung kailangan ba ng permits ng ganon. Hindi nila alam kung kailangan ba nila magbayad ng amilyar o capital gain tax o state tax. Ang alam lang nila is bukso ng damdamin, gagawin nila ang gusto nila. So I I understand naman. Hindi ko inaano yan, pero I feel joke na lang sa ganun nangyayari. Basta this story naman is a legacy, is a history. There is no disappointment, still innovate in the market until pagdating ng in the future, alam ko mas malaki pa yung harapin kong pagsubok. It comes for business and business sa sariling boundary. Especially ang partner ko all the time is computer. Computer lang naman talagang nagpapabuhay sa tugo ko araw-araw eh. Kaya eto, kailangan ko lang i-share yung ganitong motivation, ganitong lifestyle, kasi alam ko sa inyo siguro kung hindi nyo naranasan yung ganitong struggling or competitor sa work or sa business, masabi ko lang sa inyo, mag-pray lang kayo at pagsumuko. Yun lang.